Ang pagiging isang guro ay pagiging servant leader. Hindi madaling propesyon ang guro. Ito ay isang bokasyon. Marami ang gustong maging guro, pero kakaunti ang pwedeng maging mabuting guro, bayaning guro. Magandang umaga po sa lahat. Ako po si Wilmer Duero Perlado. 12 years sa DepEd bilang guro at kasalukuyan pong dalog guro sa Buena Vista Elementary School, Schools Division Office of General Trias City. Ako po ay nagsimulang magkaroon ng puso ng pagnanais na makapaglingkod bilang guro nung ako po ay pumasok sa seminaryo bilang isang seminarista. Yung karanasan po sa pagtuturo sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan, doon po nagsimula lahat. Yung passion ko po sa pagtuturo. Ayun, nung ako po ay nagkaroon ng pagkakataon no, na maging guro sa pampublikong paaralan, hindi ko na po ito pinakawalan. At ako po ay naniniwala talaga na ang ating bansa ay nangangailangan ng mga guro na kagaya ko na mayroong puso, kayang magsakripisyo, kayang maglaan ng oras para po sa mga bata po natin. Ang pagiging guro po kasi ay talagang hindi siya basta-basta no. Napakalaking responsibility talaga ang pagiging guro. Nung ako'y nagsisimula bilang isang guro sa public school, yung mga kakulangan no sa mga resources, alam naman natin sa public school talagang hindi lahat na ibibigay ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan. Ganun pa man, no, gumagawa tayo ng paraan para tayo ang magpuno ng mga pangangailangan na yon. Nandun din yung minsan yung mga pagdududa ng mga magulang na sa kakayahan natin no, bilang guro. Sa pagiging guro din, no, talagang mahirap, no? Kakaiba kasi talaga ang propesyon ng isang guro. Kahit sa bahay, may trabaho pa din. So, minsan ang hirap ibalanse ang personal na buhay, yung oras sa pamilya, minsan na igugugol mo pa din sa pagtatrabaho kahit sa bahay. So, talagang yun yung mga challenges na kinaharap ko nung ako'y nagsisimula bilang guro. Creative, opo, masasabi kong ako po ay isang malikhaing guro. Ang official po na logo ng Schools Division Office of General Trias City ay akin pong nilikha noong 2018. So, yun po ang isa sa mga siguro masasabi ko na yung pagiging creative ko ay naibahagi ko no sa hindi lamang sa paaralan no kundi sa buong DepEd General Trias. Creative din po sa pagka-incline ko po sa musika saka sa mga performances ano. Ako ay isang musician na tumutugtog po ako ng flute at saka gitara. Minsan ho yung ganoong talent no, yung ganoong skills ho ay naibabahagi ko sa aking mga mag-aaral na ginagamit ko sa pagtuturo. Malikhain din ho no, noong pandemic no, natatandaan ko po nakapag-create ho ako ng mga inspirational videos no na nagamit ho natin no dahil ho distance learning noon. Ang mga bata ho ay nasa bahay nag-aaral no sa pamamagitan ho ng mga videos informative videos no natututo po ang mga bata sa kanilang pag-aaral. Naturuan din ho natin no yung ating community na ibahagi ho yung layunin ng DepEd sa distance learning na hindi ho sagabal ang pandemya sa pagkatuto ng mga bata. Sa pamamagitan po ng mga videos natin no, na nakaabot sa ating regional office hanggang sa DepEd Central, no, na ibahagi ho sa buong Pilipinas. Na kung saan ho marami ho ang na-inspire, na na-motivate na mga magulang at na mag-aaral na mag-aral no, kahit ho may pandemya. Ako po ay naniniwala na ang pagiging guro po ay hindi lamang pagtuturo ng academics. Ano po,
Noong pandemic, itinuro po natin yung resiliency at saka hope sa ating mga mag-aaral. Ganun din po sa community, sa mga magulang. Dahil nung mga panahon na yon, talagang lugmok po ang ating bayan, ang ating bansa dahil po sa pandemya. Sa pamamagitan po ng ating mga inspirational videos, no, mga documentary, mga short films, no, na ipahatid ho natin na maari pala, no, maari palang mas maging matatag, no, sa kabila ng pandemya. Maaring magpatuloy ang pag-aaral, maaring matuto, maaring maari palang maging guro ang mga magulang na nasa bahay. Natatandaan ko noon maraming ayaw, no, ayaw pumasok, ayaw lumabas ng bahay, ayaw kumuha ng module, natatakot lumabas ng bahay, kahit mga magulang. So, yung mga videos natin, no, nakapag na-inspire sila na pwede palang, pwede palang mag-aral, no, pwede pa rin magturo, pwede pa rin matuto sa kabila ng pandemya. Una, siyempre, masaya po talaga. Personally, talagang nakaka-overwhelm na yung mga ganoong nagawa natin na-recognize. Hindi lamang sa school, no? Umabot din ng regional at saka umabot ng DepEd Philippines. So, dahil doon, no, parang na-realize ko na kapag pala gumawa ka ng isang kabutihan, talagang hindi lamang isa, dalawa, tatlo, apat ang magbe-benefit. No, talagang magano siya magmumultiply, dadami at dadami. Okay. Natatandaan ko noong ako ay unang taon na public school teacher. No, may mag-aaral ako na nagkukuwento sa akin na sila ay sa ilalim ng tulay nakatira. So madalas kinukuwento niya sa akin ang karanasan niya, walang pagkain, walang maayos na damit, walang baon. So, talagang nasubok doon ang aking ano no, aking tatag, ang aking yung puso ko. Yung mga kasamahan ko sa church no, sa choir, no na-share ko yung kwento na ganoon. Itong mga kasama ko ay nag-pledge no, nagbigay sila, pinay po nila yung kanilang mga resources at para maibigay doon sa aking mag-aaral na yon. Doon ko talagang napatunayan na malaki talaga yung ano, malaki talaga yung pangangailangan, no. Marami tayong mga mag-aaral, marami tayong mga kababayan na sa ano talaga, salat sa mga personal na pangangailangan, sa mga pangunahing pangangailangan. Pero meron ba ding mga tao na talagang willing, no, magbigay, makapag-share ng kanilang mga resources para sa mga batang kagaya no nung aking nabanggit no na mag-aaral. Pero alam nyo, yung simpleng pagsasabi ng thank you, yun ang pinaka, ano, pinaka-highlight talaga eh. Yung pasalamatan ka sa maliit na bagay, kahit bigyan mo ng piso, ng isang tinapay, pagsasabi ng thank you. Hindi talaga mapapalitan ng ng malaking halaga ano man na ibigay natin sa ating mga mag-aaral na nangangailangan talaga. Bilang magulang sa paaralan, talagang ibibigay natin kung ano ang pangangailangan ng bata. Kung halimbawa meron kang 40 students, 40 learners inside the classroom. Ibig sabihin, apat na pong magulang din ang dapat mong pakisamahan. So, pag hindi mo na-please yung kanilang mga kagustuhan, so talagang minsan nagkakaroon ng ng misunderstanding. Minsan, tao din naman tayo, ano, may mga pagkakamali din tayo. Hindi naman laging tayo ang tama. Nagkakamali tayo, nasasaktan tayo. Pero ganun pa man, binibigay talaga natin yung best natin para talaga mapabuti, no? Para matuto, no? Para maging maayos yung ating mga batang tinuturuan. Ang mga kwento ng bata ay talagang worth remembering. Minsan mga walang kwentang kwento minsan, pero meron pala. Malaki pala ang ibig sabihin sa kanila. Kapag pinakinggan mo ang mga kwento ng bata, ng mga mag-aaral, matututo ka sa kanila. At yung pagkatuto mo na iyon ay nagsisilbing ano din sa'yo, no? Magsisilbing paalala din sa'yo na kailangan ko palang mas pagbutihin, no? Kailangan ko palang mas
mas maglingkod, mas kailangan ko pa silang mas mahalin at yun, mas kailangan ko silang mahalin at turuan. Unang-una, kailangan ng time management talaga. Time management. Sa dami ng trabaho, sa dami ng responsibilidad, hindi talaga may iwasan na mapagod. Siyempre, ang oras naman hindi nauubos. Palaging may oras. May oras magpahinga siyempre. Pag napapagod, magpahinga. Lagi ding tatandaan, no? Bakit mo ba ginagawa yun? Bakit mo ginagawa ang isang bagay? Dapat hindi nawawala yung passion talaga, yung enthusiasm na yung paggawa natin sa isang bagay, no? Yung ating purpose, yung ating mission, no? Sa ating profession, dapat hindi yun mawawala. Dapat tayo doon, yung dito consistent tayo sa ating pakiramdam na hindi ako titigil. Hindi ako titigil makapagturo. Hindi ako titigil mag-inspire ng mga mag-aaral. Hindi ako titigil makatulong sa mga kasamahan kong guro. Sa mga kagaya kong guro, no? Alam ko marami tayong mga pinagdadaanan na hirap, no? Mga sakripisyo. Pero palagi nating tatandaan, bakit tayo naging guro? Bakit tayo narito sa profession na ito? Balikan natin yung panahon na tayo ay nag-aaral. Naging guro tayo kasi gusto natin magturo. Pangalawa, matuto tayong maghintay sa ating kapaguran. Hindi nare-reward yung ating mga sacrifices, yung ating mga struggles. Pero maniwala tayo na darating ang oras, ang panahon para sa atin. Siyempre, magpahinga kung kailangan ng pahinga. At kapag tayo ay nagpahinga, siyempre magkakaroon tayo ng lakas. At yung lakas na yun, magagamit uli natin sa panibagong oras para tayo ay makapagsimula muli. Ang pagiging isang guro ay pagiging servant leader. Hindi madaling profesyon ang guro. Ito ay isang bokasyon, no? Marami ang gustong maging guro, pero kakaunti ang pwedeng maging mabuting guro, maging bayaning guro. Profesyon na minamaliit ng iba, pero naniniwala ako na ito talaga, no, yung mas kinakailangan na para mas mapabuti natin ang ating lipunan. Panghuli, no, nais kong ibahagi, no, na ang pagtuturo ay pag-ibig. Teaching is love. No? Pagmamahal sa mag-aaral, pagmamahal sa pagkatuto, at pagmamahal para mapabuti ang ating bansa. Sa mga kapwa ko guro po sa Buena Vista Elementary School, ganoon din po sa mga kasamahan ko sa Schools Division Office of General Trias City, ganoon din po sa mga guro sa buong Pilipinas, ganoon din po sa mga guro sa buong mundo, isang mabiyaya at mapagpalang Teacher's Day po sa ating lahat. Mabuhay po tayong lahat. Ako si Teacher Wilmer Perlado ng Buena Vista Elementary School at ito ang aking kwentong expressions.